And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po muli sa inyo lahat. And once again, we are back on our program, The Baptist Lunch. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy po tayong binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na tayo po ay patuloy na lumago sa kanyang salita at sa kanyang kaisipan. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ito po ay particular for you, team focus and team preparation. So do not miss this episode, do not miss this program. Nasa transition po kayo. Baka nagtataka kayo, bakit dalawa kami po nandito? Debate. Debate po ito. Walang pikunan, ha? Walang personal. Walang personal. Anyways, again, ito po ay, ganito po makikita nyo every time may transition po tayo pagdating sa topic. And it's very important, mga kapatid, na lalo-lalo sa inyo mga young people, it's very important na makita nyo ang kahalagahan ng paglago natin. Yeah. Lalo na ng paglago ninyo. As you can see, ay nasa team prep ka na, di ba? Wala pa, sir. Grabe ka naman. Hindi, ano lang tawag nung pinapaasa ko lang sila. Okay. So, Wala. yan. Again, keep sharing the link. Pinasa ko po ito sa Team Focus at sinabihan ko rin yung ibang mga leaders ng team preparation na ipasa rin nila to sa kanilang group dahil this is very important. First viewer natin siya, si Ma'am Cyril. First viewer natin si Ma'am si Cyril. Ma'am Shout out to Cyril. you, Ma'am Cyril. And yeah, matagal naman natin yung taga-subaybay naman talaga. Solid yan eh. Kung gaano yan, solid yan si Ma'am Sai. Alright, so again, we're still on our topic, and but we're going to be in a transition to another topic that will always help us. According to our pastor, it will always help us. Lalo-lalo sa inyo, mga young people, if you're in the team focus and you're in the team preparation, it will always help you to grow more in the Lord. To grow in the Lord, to grow in His Word. At para na sa ganun ay kayong mga nasa teenage years, wala pa kayo sa pagpe-prepare, you'll be able to focus more on God first, your relationship with God first. And then, para pag pumasok kayo into another relationship, di ba? You will have that guide because inuna nyo yung Diyos, magandang foundation nyo sa relationship nyo sa Diyos, ang foundation nyo, relationship nyo sa Diyos, kaya pagpunta nyo, pagpasok nyo sa married life, you have a better foundation as well. Yeah. Hindi ka na mahihirapan sa transition. Yeah, amen. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin, sa lahat po ng sumusubaybay na po ngayon sa ating pong programa sa Baptist Lunch. Sabi nga sa ating intro, this is your favorite noontime show. At nagpapasalamat tayo. We should be thankful to God for giving our pastor the wisdom na magkaroon ng ganito pong klaseng programa, especially sa ating pong young people. Keep tuning in, young people, because itong episode natin ito actually, tingin ko, sir, alam mo, ito lang yung episode na mag-a-adjust tayo ng 2 buwan. Kasi ang transition natin usually, isang buwan eh. Kaya tingin ko maghahati na naman tayo dito, sir. Anong ibig sabihin? Maghahati tayo. Hindi, mahaba kasi ito kasi yung bagong binigay po na topic na ating mahal na pastor. Hindi ito mauubos na isang upuan. Napakaganda po kaya magtatagal tayo dito ng next year. Kaya nga, young people, keep tuning in, young people, lalo na sa area ko. Shout out sa inyo, Southeast Family, at mga nanay, mga tatay ng area ng Southeast Family. Bulabugin nyo na yung mga anak ninyong tanghali gumising. Alright, and it's time for you, young people, to listen. Sabi nga ni Sir Joe kanina, this is not only for the team focus and alone, but ito ay kasama dito. Ito yung episode ng young people na kung saan magsasama-sama tayo. Young people and team preparation. Kaya mamaya makikita nyo or nakita nyo na sa ads kahapon or kagabi na pinost ko. Hindi pala kagabi, kanina madaling araw. Kanina madaling araw. Makita nyo dun sa taas, nakalagay doon, #CBBC CSI YP. So, ibig sabihin, ito yung pagsasama-sama natin. And naisip ko natin ilagay, sir, proud to be a young people of CBBC CSI. Kasi, syempre, hindi naman po biyaya ng Panginoon. As we can see, parang tayo lang may ganitong kasi programa. Kaya, it is only by the grace of God, young people, lahat tayo ay binibigyan na ng opportunity ng Diyos na lumago sa ating buhay bilang isang kabataan. Sabi ko nga lagi, wala mang perpektong kabataan, pero
pwede kang maging maayos na kabataan. Yeah. And one of the thing, maaaring nakikita niyo po kami rin yung host, nakikita niyo sa Team Focus. But again, magkakaiba po eh. Maaaring there will be time na even sa team preparation, I believe, there will be time na masasagasaan namin dito yung mga topic on both particular programs. It's because of the reason, ito na nga po yung pinagsama eh. And the most important thing is, makikita nyo dito na magkakasunod lang. Ibig sabihin, magkakadugtong lang. Di ba? Even pagdating sa families, pag-aaralan nyo ng maigi, young people, yung tinuturo ni Pastor Hill, magkakasunod lang eh. Magkakadugtong. And that's the greatness of the Word of God. Hindi ka maliligaw sa salita ng Diyos. Yeah. Pag nagkaroon ka ng confusion, young people, sa salita ng Diyos, the main problem is that yung personal na relationship mo na sa Diyos. Yan ang pinaka-dapat mo i-check. And again, like I said, ay maaring masagasaan po namin dito yan. But again, this is the very foundation. We make sure that this will be the foundation of those two particular programs. Naalala ko yung sinasabi sa atin ni Pastor Hill sa mga preachers, we should have that chain of thoughts. Yeah. We should have the chain of thoughts. And chain of thoughts is very important pagka nagtuturo ka. And it's a great blessing. Again, pupunta tayo. So last time, we'll now proceed. Sa last time, pinag-usapan natin, nasa consistency po. Nasa commitment ka, then pumasok ako sa consistency, and then as we continue sa consistency, alright, papasok tayo ngayon sa isang topic that will help us, yung pinaka-ugat pa, di ba? Pinaka-foundation pa for us to be committed and for us to be consistent. We have to focus on this thing. Maaring madalas yun na po itong naririnig. Madalas yun na po itong naririnig sa pulpit, nadidiscuss ito. But again, it's always important, lalo na sa inyong mga young people and young adults, it's very important. Kasama na pala yun kasi people na eh. Yeah. Kaya hindi kayo exempted dito at preparation. Young people, alright? So, you're considered as young adults. So, anyways, like I said, ito po yung pinaka-importante. Ito yung pinaka-foundation. Naririnig. May series of lesson na tayo nito before. Sa Sunday school natin. Kahit sa PSS. Kahit sa PSS, mga pag-aaralan. That's why if you're a PSS balikatan, students. yung mga nagbalikatan. Exactly. Meron ding teams dati to, yung alam ko eh. Yeah, also. Pero ganun ba man, ay kailangan balikan natin to. Kasi dapat tayo, we should always deal with the foundation. Bilisan ko lang to saglit. Katulad kahapon, nandito ka, di ba? May kausap si Pastor. All of you know, nagpo-post kami na nasa Presidential Cabinet meeting si Pastor Hill. And alam niyo po ba na it's very important talaga na maayos ninyo, young people, yung inyong pundasyon. Yeah. Because the main problem na pinifix nila doon kahapon at hinihingi nila ang payo ng ating mahal na pastor, the counsel of God through our pastor, is yung foundation. Yung pinakaugat ng problema. Paano mariresolbahan. At dapat maayos yung pundasyon. And this thing right here, napapasukin natin na topic, ito yung pinakapundasyon bilang isang Christian young people. Yeah, sabi ko nga sir kay Pastor, kagabi nung pauwi kami, sabi ko, doon sa meeting na yun, doon ko nakita yung kahalagahan ng yung programa natin. Kung gaano ito nakakatulong sa buhay ng bawat kabataan. And actually, we're not trying to brag. We're not trying to brag on this. By the way, keep sharing the link, mga kapatid. And it's time for you to gather with your parents sa inyong panunood. No? I want sa aming area po, nagpapasa po kami ng pictures. I'm requiring them to pass pictures that they're watching our church programs because that is a big encouragement to your area family. Maganda po yan. Anyways, like I said, napaka-importante nito. Bilang isang kabataan, it will be hard for you to be committed. It will be hard for you to be consistent pag hindi yan magsisimula sa loob. Yeah. Alright? Pag hindi yan magsisimula sa loob, pakibukas mo ng konti, sir. Pag hindi yan magsisimula sa loob. Now, like I said, anong ibig sabihin na magsisimula sa loob? It's very important na maayos natin yung ating spiritual. Mm-hmm. And it will be hard for you to fix your spiritual, the inner man. It will be hard for you to fix it if hindi mo gagamitin ang salita ng Diyos. And if you will not be led by a spiritual person. I'm not talking about tayo. All right? If you will not be led or moved and even convicted by the spiritual person. And that spiritual personality na tinutukoy, yung persona na spiritual na tinutukoy ko, is none other than the Holy Spirit. Yeah.
It will be hard for you as a Christian young people to be consistent. It will be hard for you to be committed if you are not moved by or influenced by the Holy Spirit. And it's very important na bigyan nyo, pagtuunan nyo ng pansin, ang moving, ang galaw, ang pagkilos sa inyo ng banal na Espiritu. Kasi tandaan nyo, young people, Kristiyano na kayo. Yeah. Alright? You carry the reputation of Christ. If you really accepted, it's just between you and God. If you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, then you have the Holy Spirit in you. Therefore, as you have the Holy Spirit in you, may galaw yan. And you should, kaya nga merong verses sa Bible, di ba? Quench not the Spirit and ano pa, what's the other one? Quench not the Spirit and I forgot the other one. Kanina nasa isip ko na kanina, mamaya sabi ko rin yan. Grieve not the Holy Spirit. Quench not and grieve not the Holy Spirit. You see? Bakit may mga ganon? Kasi may movement sila sa atin. Yeah. You see? And sabi ko nga doon sa Sunday school lesson ko dati about the Holy Spirit, ang isa sa mga ministry ng Banal na Espiritu is not only indwelling, the first is indwelling, the next is filling. Diba? Pag sinabi nating feeling, yung puspos. Yung isa, pagpunta niya sa atin, and then yung pangalawa is pagpuspos ng banal na Espiritu. Sabihin, to be in full control. Yeah. Yan. And, paghahayaan natin ang banal na Espiritu, ang magko-control sa atin, that's the time na yung moving ng Holy Spirit sa buhay natin bilang isang Kristiyano, ang tutulong sa atin to be committed and to be consistent. Yeah. Yeah, kaya nga young people, as you can see, lagi namin sinasabi dito that hindi ito yung tayo alone, tayo bilang isang kabataan, hindi natin kayang mamuhay ng mag-isa. Lagi natin yan sinasabi. And this time, we're not talking about mag-isa na kasama natin yung ating mga magulang. Kasi darating, young people, we should accept the fact na darating sa punto ng ating buhay ang pagkakataon na tayo ay magsusolo na lang. Tayo magsusolo na lang. And imagine, gaya ng sinabi ni Sir Joe, if we will not be serious on this matter, especially sa ating topic, about doon sa, when it comes to the Holy Spirit, kung hindi natin i-recognize yung presensya ng Holy Spirit sa ating buhay, mahihirapan tayo eh. Mahihirapan tayong mamuhay sa ibabaw ng mundo na ito. Gaya nga ng sinasabi ng Bible, we are living in this present wicked world. So everything that is around us, young people, tayo ang target nito. And napaka-prone ng young people sa gantong klaseng bagay. Na kung hindi natin ahayaan, sabi nga ni Sir Joe, yung feeling, yung paggalaw ng Holy Spirit sa ating buhay, kung hindi natin yan nahahayaan, yung Holy Spirit na gumalaw sa ating buhay, mahihirapan tayo eh. Mahihirapan tayo. So kailangan natin ang mag-guide sa atin. And that is the Holy Spirit. Kaya nga, young people, this time, sa pamamagitan po ng topic na yan, papunta tayo dyan eh. Papunta tayo dyan. Pero ngayong araw na ito, sa ating transition, Sir Joe, ito muna yung introduction. Pag-aaralan muna natin yung introduction. And nakita nyo naman sa ads kanina madaling araw na pinasa na ng simbahan, ng church, wala tayong ibang topic kundi ang building blocks of characters. Yeah. Alam niyo po mga young people, napaka-importante po na itong topic po na ito. Building blocks of character. Alam niyo kasi young people, meron na tayong binibuild eh. Yeah. Noong nakaraan, tinuro ko po sa inyo, it's all about commitment. Yan na yung first block natin. Actually, hindi na yan yung first block. Marami na. Di ba? Nagtatayo na tayo. Alam niyo po, nung naisip ko dito, Sir Joe, parang nagtatayo sa mga topic natin, young people, listen to this carefully. Para nagtatayo ng pader as your boundary para hindi ka ma-penetrate ng diablo. That's right. That's Diba? right. Exactly. So yung mga nakaraang lessons before na tinuturo ni Sir Joe dito, nagsisimula ka na mag-build ng blocks dyan eh. Nagsisimula ka na mag-build ng blocks dyan na nagbi-build ka ng pader. Siyempre, pag nagpapatong-patong ka ng hollow blocks ba, sir, yun yung point ko na siyempre, pag nagpatong ka ng hollow blocks dyan, yung nakatira sa kabilang bahay, hindi yan makaka-penetrate na makapunta sa iyong bakuran. Yeah. So, sa ating buhay bilang isang kabataan, importante na mag-set ka ng boundary. Kaya nga, we're building blocks of characters na dito na sinasabi ko, the first yung mga nakaraan pang tinuro ni Sir Joe, and then yung mga nakaraan, ito lang, commitment. Yan na yan, nagtatayo ka na ngayon ng blocks. And then the second is consistency.
Now, ngayon, para ngayon maituloy mo yan, building blocks of characters na yan, kailangan mo nang maggagabay sa'yo, which is your great help. Kaya nga, young people, sa ating pag-build ng blocks of character, meron lang akong nais basahin sa inyo dito na isang talata, patungkol po, this is a great passage from the Bible, na siyang magsiset po sa atin. Okay? Sabi ko nga sa inyo, introduction ito ng ating pag-uusapan sa mga susunod. In 1 Timothy chapter number 4, in 1 Timothy chapter number 4 in verse number 12, para po makita po ninyo kung gaano kahalaga ang mag-build ka ng blocks of character sa buhay mo. Okay, ito po ang sabi po dito ng Bible. Ang sabi po ng Bible po dito, 1 Timothy chapter 4, verse number 12, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. So makikita nyo po dito, these are the things na dapat mong bigyan pansin sa buhay mo bilang isang kabataan. And just like what Sir Jao said kanina, hindi mo, at sinabi ko rin po kanina, hindi natin ito kakayanin mag-isa. Si Sir Jao naging young people din yan. Alam natin, young people, kung anong klaseng sipa meron tayo. Yeah. Sabi nga namin lagi, tayo yung talagang habang nandun pa tayo sa peak ng ating kalakasan, talagang patay kung patayan. Gagawin natin kung ano yung gusto natin. Gagawin natin kung ano yung maisip natin. And Sergio, alam mo naman yan, which is yan ang napakadelikado sa buhay ng isang kabataan. Yung kung ano yung maisip natin, young people, wala na. Alam mo yung, hindi mo na, mapusok. Yan, sabi nga, mapusok. Hindi mo na iisipin, okay ba to? Tama ba to? Maganda ba to? Ano bang ending netong naiisip ko na to? Wala na. Wala nang ganyan-ganyan. Dire-diretso tayo, young people. Pag may pumasok sa isip natin, bira tayo agad. Kapag may pumasok pag may gusto tayong gawin, eto na agad ang gagawin natin. Kaya nga, young people, napaka-delikado, napaka-fragile, tama ba? Napaka-fragile ng buhay natin bilang isang kabataan. Kasi sabi ko nga while living in this present wicked world, you cannot do it by yourself. Kailangan mo nang maggagabay sa'yo. Kaya nga nung mga nakaraan, nag-usap tayo sa Team Focus, pinag-uusapan, ito yung mga taong maggagabay sa'yo. Sa Team Preparation, tinuturuan ka how to stand alone sa buhay mo bago ka pumasok bilang isang pamilyadong tao. Kaya nga dito, young people, ang sabi dito, there are certain things that you need to be an example. Okay? Sabi dito, let no man despise the youth. Kaya napakahalaga, young people, please, Team Focus, Team Preparation, huwag ninyong hahayaan na itong programa na ito na The Baptist Lunch Young People episode ay papalampasin nyo lang sa oras na. Isang oras lang to, young people. Isang oras lang to. Kaya nga kung hindi nyo to siseryosohin, wala, sasamantalahin ng dyablo ang hindi ninyo kaseryosohan. Kaya nga, sabi natin ng mga nakaraan, you should be committed and you should be consistent. Now dito, sabi ng Bible dito, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in the charity, in spirit, in faith, and in purity. Kaya nga makikita niyo dito, sabi ko sa inyo, there are certain things that you need to be or you need to set an example bilang isang kabataan. Whether you are in a Team Focus or you are in a Team Preparation, you need to set an example about these things. And ang kailangan mo dyan, sabi nga namin, hindi mo yan kayang gawin mag-isa. Ang kailangan mo dyan is yung magtutulong sa'yo. Yung booster. Ngayon, sir, nakita ko kanina sa news as I pass the background picture doon sa email ng church. Pagbukas ko ng internet, nakita ko yung news. Alam mo ano nang inaano ngayon, pinupush? Booster na. Booster na ng vaccine na pinaturok nila. Yan yung sinasabi ni Pastor. Yeah. Kaya nga ngayon, sa atin, kung kailangan ng booster, kailangan din natin ng booster, young people. Yeah, the more so we need the spiritual boosters. Yeah. That's why we have that also in our areas nga. Today, sir. Kasi eto, katulad po neto, yun sabi ng Bible dito, as a young people, we need to set an example sa word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Now, ang tanong, kung tayo kayang tatanungin mag-isa, kaya natin itong gawin? No, hindi. So, kailangan natin, young people, nang merong magbo-boost sa atin. And yan, sabi nga ni Sir Jao kanina, that is the filling of the Holy Spirit. That's right. And
you will never be able to build blocks of character without the guidance of the Holy Yeah. Spirit. Amen. Because those blocks, like what Brother Mac said, those blocks are always there to prevent someone from attacking your place. I like what he said, we're trying to build a wall here, wall of protection. Yeah. And this is not just like a wall that can be corrupted by anyone, by this, because it is a wall not created in this world. Yeah. But this is a spiritual wall. This is a spiritual wall that is built in the Word. Yeah. Sabi mo Not nga in this world. Sabi mo nga, sir, kanina, iba yung foundation eh. Yeah. And it's very important. It's because, tandaan nyo, if you're going to build, if the building blocks of your character is through the philosophies of this world, the truth is, here's the fact, brethren, young people, listen to this, you will not have that character. Yeah. Defining the Word of God, defining the word character based on the Word of God. Character is the ability of doing right. Yeah. Even consistently doing right, even when no one sees you. And the philosophies of this world cannot help you to have that kind, or cannot help you to build that kind of character. Because the philosophy of the world is based on man's thoughts. It is not founded by God. It is founded by the emotions of the human being. But the building blocks, the true building blocks of character should be based on the Word, because it is founded and it is established by God Himself. Yeah. And it is the work of the Holy Spirit to build. That's the truth, brother. I want you to see this. We're talking about building blocks of character here. And building blocks of character, it is not us who will build the wall. Yeah. Yes, nagdi-discuss tayo. We're discussing about building blocks of character. But who will help us to build? And who is the main builder of these blocks of character is the Holy Spirit Himself. It is not us. Kaya nga laging pinapaulit-ulit ni Sir Maki, hindi natin magagawa yun by our own. Yeah. You cannot build by your own. Because first, we don't know how to build it. Yeah. Second, we don't have the right ingredients to build it. Nakapag-construction tayo, yung tamang halo na sinasabi ng mga yung tamang construction. halo, nakapag-construction tayo, alam natin kailangan ng graba, kailangan ng semento, kailangan ng tubig, kailangan may sukat yung tubig, ilang semento, ilang graba. Dito yan. Naalala ko yung dun sa may papasok sa Ramos, yung isang bahay na pantay-pantay yung hollow block. Tinuro ni Pastor. isang pantay-pantay ano. You see that? Ibig ko sabihin, the point here is, dito yon. Pero when it comes to our spiritual, hindi ganun-ganun basta ang kalkulasyon ng pagbibuild ng blocks ng character natin. We need is strictly the guidance, or the priority should be the guidance of the Holy Spirit. Yeah. Because if we're going to build it by our own, we will only be pushed on building it based on the philosophy of the world and not by the principles of God's Word. You see that? And who will help us again? It is the Holy Spirit. Kaya nga, as we build the blocks of character, yung character po kasi na binibuild natin dito, young people, is not our character. Tandaan nyo, Kristiyano na kayo. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina. Kristiyano na kayo. Diba? Like for example, we're saved. Bilang isang Kristiyano, andyan na sa atin ang Panginoon Jesucristo. Now, as a Christian, sabi ni Apostle Paul, we do not live this life in the flesh. Yeah. We have to live this by the Spirit. Napakaliwanag na sinabi ni Apostle Paul, young people. That's why, if we're going to build it by the Spirit, we have to make it sure, brethren, that it is the Holy Spirit who will help us build or live this life in the Spirit. Yeah. Kaya kailangan talaga ng guidance ng Banal na Espiritu. You will never set that example dyan sa binasa na verse mo. Mac, yung sa binasa mo dyan na verse na be thou an example of the believers in word, in conversation. Hindi tayo magiging, lalo na sa inyo yung people, you will have a hard time. Okay? You will have a hard time to build to set that example if you don't have that blocks of character Mahihirapan. as helped by the Holy Spirit. Mahihirapan, sir. Ang bawat kabataan, mahihirapan. Tanggapin natin ang katotohanan. Kasi sabi ko nga kanina, young people, akala lang natin nandun yung word na akala natin, kaya natin gawin ang lahat. Sabi ko nga, young people,
kapag meron ka kaagad na isip, gagawin mo yan and everything. Kasi yan ang paniwala mo eh. Malakas ka, kaya mo ito, kaya mo ito, kaya mo ganyan. But let us accept the truth, young people, that there will come a time in our life na hindi mo na kayang gawin mag-isa yan. Kasi sabi ko nga ang Diablo ay ang pinaka-target niya is the young people. Kasi ang Diablo ay naniniwala that young people is the next generation. So para mawala na yung next generation, papatayin niya na agad yan. Papatayin niya by destroying the character itself. Okay? Kaya nga kung hindi tayo matututo mag-build ng character na nandyan ka sa teenage years mo and sa mga nasa team focus, nandyan ka sa edad mo na yan, kapag hindi ka natuto mag-build ng character, ngayon pa lang, may hirapan ka na mag-adjust sa bandang dulo. Yeah. Ganon din sa team preparation. Imagine team preparation, wala ka pa doon sa estado na ikaw ay merong pamilya. Pero right now, you are building and you are hearing a series of lessons rather na siyang makakatulong sa iyo na mag-build ka ng character habang ikaw pa lang ay nag-iisa. Kasi by building your character as the member of team preparation na papasok ka balang araw sa buhay may asawa, as building a character, you will also learn to build a principle. Yeah. Kaya nga kung ikaw ngayon, bago ka pumasok sa buhay ng pag-aasawa, meron ka na-build mo na yung character mo, natutunan mo na mag-build ng principle, mahirap nang gibain. Imagine kung magtatayo ka ng pamilya balang araw, That's right. mahihirapan ng Diablo gibain ang pamilya na yan. Mahihirapan ng Diablo banggain ang pamilya yan. Kaya nga nakita nyo, young people, kung gaano kahalaga yung feeling ng Holy Spirit na sabi nga ni Sir Joe, this is not our works. Yeah. Hindi ito yung character natin. Kasi kung Exactly. character natin, sabi nga ni Sir Joe, nakabase yan sa ating sa system ng mundo na ito. Sa system ng mundo na ito. Kaya nga kung pag-aaralan po natin yung verse na ating gagamitin sa pag-aaral na ito sa building blocks of character which is the fruit of the Spirit. Yeah. Makikita natin po dito in Galatians chapter number 5, Yep. na unang binanggit dyan, nag-uusap nga kami ni Sir Joe kagabi, na unang binanggit dyan is the works of the flesh. The works of the flesh, yan ang unang binanggit dyan. Kaya nga makikita nyo dyan na in verse number 19 of Galatians chapter number 5, now the works of the flesh are manifest, which are these. Binasa po dyan, adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revilings, and such like, of which I tell you before, as I have also told you in past time, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So nakita nyo po, binasa po dyan, or binanggit muna dyan, is the fruit of the flesh. Okay? You works of the flesh, rather. The works of the flesh. Pero, sa ilalim po niyan, yung mag-destroy sa works of the flesh, which is the fruit of the Spirit, na bilang isang Kristiyano, sabi nga ni Sir Joe, as a Christian young people, ito na dapat yung mag-manifest sa atin. Exactly. And alam nyo, yan yung sinasabi ko kanina, using the philosophies of the world. If you're going to go to the philosophy of the world, makikita ninyo na, if you're going to pay attention to the philosophy of the world, makikita ninyo na doon papunta. Sa works of the flesh, doon pa rin bumabagsak. You see, hindi pa rin nakakawala, hindi pa rin nabibuild yung blocks. Supposedly, these blocks of character na ibibuild ninyo sa sarili nyo is yung sinasabi, the fruit of the Holy Spirit. And that, as kaya nga blocks it will block these works of the flesh to overpower or to overrule your Christian life. Because most of the time, young people, works of the flesh eats up our spiritual life. Which is the saddest part. Kaya nga sabi ko, nagkakaroon ng problema pag nagkakaroon ng maling preparation, pagpunta sa pag-aasawa. Bakit? Nadodoon ang works of the flesh. You see? Naka-base sa emotions. They're looking for emotional content. Or sabi nga doon emotional attachment. Naalala ko yung tanong sa akin dyan ng isang nasa team prep before Kailan ka sir nagkaroon ng emotional attachment? Doon kay Ma'am Yang. Sabi ko, actually, I'll be honest.
I never felt that hindi ko hinanap yung emotional attachment. Hindi sumagi sa isipan ko na hanapin yung emotional attachment. It just grows by dahil sa prinsipyo ng salita ng Diyos. And as I was commanded by God to love her. You see that? Pinakita ko lang yung foundation sa kanya na yun yung blocks natin. That will block us para pagpasok mo sa buhay mo pag-asawa, hindi mali yung daladala mo. Ganon din sa team focus. Kaya tayo meron din ganito. Kasi it's very important for you to focus first on your relationship with God with the fruit or using the fruit of the Holy Spirit or with the manifestation of the fruit of the Holy Spirit para tuloy-tuloy. Sabi ko sa inyo, ang kagandahan sa programa ng ating simbahan, biyaya ng Diyos at pasalamatan natin ang dakila nating Diyos sa wisdom na binibigay niya sa ating mahal na pastor. Dahil dugtong-dugtong yung mga programa natin. You see, kumbaga talagang nakakadena eh. So, chain talaga. So, ibig sabihin, yung transition tuloy-tuloy. Masisira ka lang, young people, if you will not be able to build yourself in these blocks of character. Now, what will hinder you to build these blocks of character? Which is founded by the Holy Spirit. Okay? Ang maghihinder sa iyo ay walang iba kundi yung works of the flesh. Yeah. Kaya napaka-importante nito. Matindi itong laban na ito. Tinan nyo Tinan young people, if we're going to go back to the verse, tinan nyo, nakasulat dyan. Binasa kanina ni Sir Maki sa inyo, yung Galatians chapter 5, verse number 19 down to verse number 21. Those are the works of the flesh. Yeah. You see, you've got to build a blocks of character using the fruit of the Spirit para hindi ito mag-manifest sa buhay ninyo. You see, tinan nyo ang dami nung nakalagay sa 19 to 21. Ito lang yung kailangan natin. But the fruit of the Spirit in verse number 22. But the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Siyam lang yan. Yeah. Against such, there is no law. Hindi ba daw kasali yan? Sabi nila kasali daw yan. Against such. Anyways, di ba? Now, maliwanag yung mga yan. You see? Akala nyo, dalawang verses lang ang naisusulat for you to para makontra, para malabanan. Sabi nga natin sa colloquial, masiwata ba? Oh, masawata. Yan. Para masawata mo, yung ma-block mo itong works of the flesh. Yeah. Kailangan ma-build mo ang sarili mo sa fruit of the Spirit. Yeah. For you to block the works of the flesh, you've got to build yourself in the fruit of the Spirit. Yeah. Which is yung mga binanggit po dito sa talata po na ito. And again, sabi ko nga po, young people, this is very important. It is very important for every young people to make it sure that you have to make it sure that it is the fruit of the Spirit na nagmamanifest. Yeah. Itong matinding kaagaw ng young people ngayon matinding kaagaw sa buhay ng young people ngayon, matinding laban yung manifestation ng fruit of the Spirit. Kasi sir, alam niyo young people sa atin, alam mo kung ba't nasabi ni Sir Joe yan, young people, na kung bakit napakatinding laban ito sa atin yung manifestation ng fruit of the because we're trying to sinusubukan natin kontrahin na mag-manifest sa buhay natin. Kaya nga minsan tayo young people, napapahamak tayo ng hindi natin alam. But the truth of the matter is, kung bakit tayo napapahamak ng napakaraming beses na parang Israelita, na paulit-ulit na lang yung ginagawa natin. Kung bakit tayo napapahamak ng ilang beses, because we are trying to hinder the manifestation of the fruit of the Spirit sa ating buhay. Yeah. Now, which is, sabi ko nga sa inyo, young people, likas na dapat yan sa atin bilang isang kabataan dahil we're not ordinary young people. Yeah. We are a Christian young people. That's right. We are a followers of Christ. Tagasunod tayo ng Panginoon. Kaya nga, young people, sa buhay natin, let us always make sure that the manifestation of the Holy Spirit is there. Sabi ko nga, imagine niyo, kung pagbabasihan natin itong verse, 2 verses para sawatain yung works of the flesh. Imagine ninyo, kung wala pa yung 2 verses na yun sa buhay mo, paano mo sasawatain itong napakaraming works of the flesh na ito sa ating buhay? Kung ahadlangan mo yung manifestation
ng fruit of the Spirit sa buhay mo, hindi ka magkakaroon talaga ng maayos na buhay bilang isang kabataan. Yeah. And as it is really, wala na tayong kailangan pang hanapin dito actually. As part of the introduction, iisa-isahin pa natin ito eh. Yeah. Iisa-isahin pa natin ito eh. Now, the fruit of the Spirit should really be, kumbaga sabihin na natin na it should really be emphasized or it should really be amplified sa buhay ninyo, young people, is because like I said, napakalakas ng works of the flesh. Hindi naman natin sinasabi na porket adults na married na, hindi na. No, lahat naman to in general eh. Yeah. But again, ang particular ngayon is kayo. Ang usapan niya is for you young people. And it's very important na sabi nga ni Sir Maki kanina, maano yung generation to come. Yung susunod na papasok, like for example, just for the sake of illustration, just for the sake of illustration, ako po may asawa na. Andito si Maki, mag-aasawa pa lang. Hindi ngayon. Nililiwanag ko lang. Okay? Illustration pa lamang po ito. Alright? So, like I said, hindi pa tayo tapos. Okay? Diba? So, like I said, papunta siya doon. You see? Papunta ka doon. You cannot deny the fact na papunta ka doon. Now, yun yung sinasabi ko. Sa kalagayan ninyo na papasok sa buhay namin, kailangan mag-manifest o dapat emphasized ang amplification ng works of the Holy Spirit or ng fruit of the Holy Spirit sa inyo para pagpunta ninyo sa kalagayan namin, mas ma-improve pa. Again, we're not trying to be sinless here. Because alam nyo, ginamit ko yung word na sinless because in the Bible kasi, in the word perfect, we can use the word perfect sa atin because the word perfect is maturing. I mean, sa ating Kristiyano, sa ating mga Kristiyano, based on the Word of God, the word perfect is maturing. Alright? Hindi yan, taliwas yan sa pagkakaintindi ng mundo na perfect na hindi nagkakasala. No, we are all sinners. All of us commit sins because we are all sinners. There is none righteous, no, not one. But we can be matured. We can have a maturing life. Now, again, hindi ito sinasabi ko na sinless. No? Like for example, andyan si Pastor Hill. Halimbawa lang, again, this is for the sake of illustration. Let's be spiritual on this and be intellectual on this. Nandiyan si Pastor Hill, yung tinuturo ni Pastor Hill, sa aming mga bago pa lang sa pagpapamilya, yung tinuturo ni Pastor Hill, na bago ko pumasok sa pamilya, nakatanggap na ako. You see? And as time goes by, nagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding ang Diyos natin kay Pastor Hill para ipasa sa amin. And now, eto na kayo. Papasok na kayo ngayon. Yan din yung i-enhance na. Kumbaga, mas enhance yung dumarating sa inyo, young people ngayon. Kumbaga, enhance na sa amin, enhance pa sa inyo ngayon. Subok na. You see? Subok na subok. Subok sa amin, subok na sa inyo ulit. You see? Isabihin, palago ng palago. Yun yung dumadating sa inyo ngayon, young people. Put this in mind. Yan ngayon yung tinatanggap ninyo. And, kaya ko po sinasabi yan, it is because of the reason na mas malaki, if we're going to absorb this spiritually, mas malaki ang tsansa na ang buhay ninyo ay umikot na sa mundong ito na nagmamanifest ang bunga ng banal na espiritu that will counter and will block the works of the flesh. Kaya nga, hindi ko po sinasabi na hindi kayo magkakasala na, young people. Hindi na sa inyo darating itong works of the flesh. No, it might. And there might be a time, or maybe at this point, ay meron kang existing dito sa works of the flesh na ito. You see, maaring may existing dito sa buhay mo bilang isang young people na nangyayari sa iyo ngayon. But again, suppressed na. Because mas may chance na magmasuppress ito sa panahon ninyo ngayon is because what you are receiving are more enhanced na naipasa po sa atin mula sa Panginoon, sa ating pastor, sa mga elders na punta sa amin na magbaguhan sa pagpapamilya hanggang sa pagbagsak sa inyo na mga young people. You see, napakita nyo yung pagpapasa ng enhancement. You see, kaya nga yung suppressed, masusuppress yung, yes, magkakasala ka, but again, madali mong maayos. Madali mong ma-block. Hindi ka natatagal ng 1 linggo sa kasalanan na yan. That's right. Hindi ka natatagal ng 24 hours sa kasalanan na yan. Bakit? Kasi, nandiyan na yung, mabilis kumbaga yung
pitik agad sa'yo ng Holy Spirit. You see? Alright, papasok sa yung envying. On the spot, if you will allow the fruit of the Spirit to work in you, andiyan dyan kagad yung karakter mo. Oh, teka lang, malito. Ba't ako nag-iinggit? Ba't ako may envying? You see? Oh, halimbawang nandiyan dyan, biglang pitik sa'yo, oh, bakit may murder ako? Uy, napatay ko siya. Napatay yun sa isip. Hindi, oy, totoo naman yun, ha? Yeah. Oo, merong murder na hindi mo pinapatay on the act, pero pinapatay mo na sa isip. Member ng murder, death, kill. Oh, di ba? Oh, idolatry. Young sikat sa young people ito, idolatry. Alam mo, sir, sa young people, hindi lang naman yung idolatry na tinutukoy dito na sa atin, young people eh. Hindi lang yung idolatry na pertaining sa Diyos-Diyosan na tinutukoy. No. The essence. Yeah, the essence is The main not, essence the of main the- essence is not that yun lang alone. Kundi yung mga iniidolo natin sa ibabaw ng mundo na ito na mas nagiging pangunahin na kaysa sa Diyos. Yeah. Yan yung sinasabi nating idolatry. Kaya nga, alam mo sir, sundan ko lang yung sinabi mo kanina na doon sa part na hindi makaka-penetrate. Kasi sabi ko nga sa inyo, young people, we're trying to build a blocks of characters here using the formula of the Holy Spirit. Yep. Kaya nga sabi nga natin kanina, hindi natin kaya to gawin mag-isa. So we have to ask guidance to the Holy Spirit itself na tulungan tayo. Anong tawag dyan? Tama ba akong term dyan sa construction? Sila yung engineer ba or foreman? Ano bang tawag dyan? Yung siyang magsasabi sa'yo kung ito dapat ang gagawin mo. Both. Sir Bonjing, structural engineer ba tawag dyan? Yung magsasabi ng plano? Yes, sir. Oh, yeah, structural engineer. Structural. Yeah. Structural. Ano masabi ko? Instructional. Hindi, instructional. Yan yung magsasabi sa'yo. Kasi, pag marunong naman yung mga sinasabi nating mga laborers na nag-construct, marunong yan sila mag-build. Pero may sistema. Yeah. Pero yung sistema kasi ang sinusunod natin dito eh. Kasi katulad ng sinabi ni Sir Jow, kapag sinunod natin yung sistema ng Holy Spirit, yung sinasabi ni Sir Jow kanina na hindi makaka-penetrate, hindi ka, kumbaga sabi nga natin, hindi ka pagtatambayan ng kasalanan. Mm-hmm. Di ba? Exactly. At napakagandang, young people, thought kung inyong iisipin, yung hindi ka tambayan ng kasalanan, ibig sabihin, takot ang kasalanan sa'yo. Di ba? Yeah. Because you are able to resist it eh. Parang naalala ko lang yung sinabi natin before na dito sa Staying Alive kung sakasakali man, syempre, hindi tayo malakas, pero kahit pa paano naman sa laban mo sa Diablo, pahirapan mo naman yung Diablo. Yeah. Papalag-palag din. Minsan, palag-palag din. Huwag naman yung, ito na ako. Kaya nga, young people, imagine niyo napaka-importante nito eh. Kasi yung sinasabi ko nga sa inyo na you are able to resist. Maaring, sabi nga ni Sir Joe kanina, maaring dito sa works of the flesh, you have something here that is in you right now. Because we're not perfect. Yeah. We're not perfect. Sabi nga, hindi nga tayo, nagkakamali tayo. We're still in the flesh. Yeah, we're still in the flesh. That's why the work of the flesh can sometimes manifest in our life. Yeah. Pero sabi ko nga sa inyo, young people, mahihirapan na. Gaya ng sinabi ni Sir Jow. Mahihirapan na eh. Kumbaga, doon sa pader na ginawa mo, sa pader na ginawa mo, maaaring may pumasok na tubig dyan. Mm-hmm. Di ba? Yan minsan makikita mo may mga tulo, lalo na kapag sobrang lakas ng ulan, ang tubig kasi talagang grabe Powerful yan. Powerful yan. Ganyan lang yan. Pero sabi nga ni Bruce, be water, my friend. Kaya nga yan ang pinansira ng Diyos, di ba? Yeah. Sa mundo eh. Kasi napaka-powerful yan. Pero kung may papasok man dyan, hindi lahat. Mm-hmm. Di ba? That's Hindi right. lahat. Hindi makaka-penetrate because still, nandyan pa rin yung blocks of characters mo sa buhay mo eh. Yeah. So imagine mo, young people, ganyan, napakaganda yung sinabi ni Sir Joe kanina na thought eh, kung iisipin nyo yun, young people, napakaganda nun. Maaring meron dyan na works of the flesh that is in you right now, that you are doing right now bilang isang kabataan, but the truth of the matter is, kung mabilis, ang ginamit nga ni Sir Joe kanina, kung mabilis mag-kick in yung Holy Spirit sa'yo at hinahayaan mo na magtrabaho ang Holy Spirit sa'yo lagi, yung fruit of the Holy Spirit na nandiyan sa verse number 22 and verse number 23, kaya niya na agad na pigilan at hindi na mag-penetrate sa buhay natin bilang isang kabataan yung works of the flesh.
Di ba? Yeah. Kaya nga young people, sabi ko nga sa inyo, all you have to do is allow the Holy Spirit to work in your lives. Huwag natin kukontrahin. Binanggit ni Sir Jao kanina, grieve not the Holy Spirit, quench not the Holy Spirit. Huwag mong ahayaan na pipigilan mo yung trabaho ng Holy Spirit sa Exactly. buhay mo. Kasi young people, believe me, maaring sabihin nyo sa amin, paano kaya nasasabi nila Sir Jao, nila Sir Maki, at nung ibang mga young people na lumaki sa simbahan na they're like parang nakaranas pa sila ng mga bagay sa mundo na lumaki naman sila sa church. Na. Believe us, brethren, hindi basihan ang paglaki sa simbahan. Let me just gusto ko lang itong let me just give this statement. Again, we're not trying to, I'm not going to say this to excuse something or whatever it is. But or to justify something. Now, marami maraming nanonood sa inyo na lumaki sa simbahan, and you've already been here since you're a Sunday schooler. Marami sa inyo yan, even in our times hanggang sa this time. Alam niyo, ang pinagkaibahan yan is this. Walang pinagkaiba yan. Sa mga inyo na hindi naman sabihin na natin hindi kayo lumaki sa Sunday school dito, walang pinagkaiba yan. You say, bakit? Because I'm always saying on our programs, walang pinipiling status ng Diyos. Ang Diablo, Wala siyang nire-respetong sitwasyon, wala siyang nire-respetong kalagayan. You see? And to be honest, ang pinaka-threat sa Diablo, ang lagi niyang gagalawin. Again, inuulit ko, if Satan knows that you are a threat to win other young people, lagi kanyang gagalawin. Lagi kanyang pakikialaman. Lagi kanyang susubukang sirain. Bibigyan kaya ng priority. Ikaw yung gagawin niyang priority. Ikaw ang nasa top list, nasa checklist ng Diablo. Ikaw ang magwi-win sa kaibigan mo, sa best friend mo na ginagamit ko sa mundo, ha? Ponching ka, ha? Ikaw ang ikaw ang I'm not accusing anyone. I'm just telling you the truth. Itong kaibigan mo na naligaw ko na sa mundo, ikaw ang mag-win sa kanya sa Diyos, ha? Yayariin kita. You see? That's always the case. It doesn't matter kung nandito ka sa loob o nandiyan, hindi ka lumaki sa simbahan o lumaki ka sa simbahan, parehas na may tira ang Diablo. Yeah. Parehas na guguluhin ka ng Diablo as long as he can see that you are a threat in his plan. It is not a given fact na pagka lumaki ka sa simbahan, matino ka. No. Buhay ang Diablo. Yeah. You see? Kaya napaka-importante ng Holy Spirit. Kaya nga, yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina, young people. Marami. Hindi lang kami yung mga nakikita nyo host sa Saying Alive, yung mga nakikita nyo host sa team preparation, si Sir Antonio, si Ate Cyril, lahat po yan sila sumobrang laki simbahan. Grabe naman. Hindi, ibig sabihin ko yung naabot na nila yung ano. So bakit mas matangkad sa akin yan? Naabot na nila. Dapat din. Shout out Ate Sai. Yes. See you on Friday. Baka naman. Kaya nga makikita natin, hindi garantiya, young people. Yung kami pong mga nakikita nyo po sa harap, it is only by the grace of God. Young people, ha? Sabi nga ni Sir, Sabi naman si Sir Antonio, hindi naman brother. hindi, young people, kami pong mga nakikita nyo, parang iniwan mo sa ere si Ate Sai ko. Hindi naman po sa young people. Ito, para, alam nyo, young people, dapat wala na to sa isip natin. But we're saying this kasi, ito yung gagamitin ng Diablo para bulagin kayo na hindi kayo maniwala sa amin. Because isa yan sa mga works of the flesh. Maaring, nandyan yan, pero maaring iyan yung gagamitin ng Diablo para ma-block na ninyo yung paniwala ninyo. Na okay, ito yan. Sasabihin natin, yung mga nakikita nyo host sa harap, hindi po kami nandito sa harap kung hindi rin naman namin hinayaan yung works of the flesh, yung works of the Spirit, yung fruit of the Spirit rather, na mag-manifest sa buhay natin, di ba? Sir? Yeah, that's right. And alam niyo po mga kapatid, ang works of the Holy Spirit or fruit of the Holy Spirit, hindi ito para sa mga piling tao lang. Dapat makita ito sa mga nasa simbahan kasi nandiyan na kayo sa simbahan. Yeah. Kayo yung mga young people na lumaki na sa simbahan. Kayo yung mga young people ng Christian Bible Baptist Church Port Bonifacio, pinapastoran ni Pastor Hill. Dapat kitang-kita sa inyo yung fruit of the Holy Spirit. Hindi pa pwedeng ganun, mga kapatid. No.
Kung tinanggap, inuulit ko po sa inyo kanina yung pundasyon nga itong pinag-uusapan natin. Young people, kung tinanggap nyo ang Panginoong Jesucristo bilang sarili nyong Panginoon na tagapagligtas, ang bunga ng banal na Espiritu ay dapat makita sa inyo. Yeah. Disregard mo kung taga-simbahan ka, lumaki ka sa simbahan, lumaki ka sa bahay nyo, sa lola, sa probinsya, bahala ka na kung saan ka lumaki. You see? Kung saan ka ni-raise. Ang point dyan is, kung meron kang Kristong tinanggap na tagapagligtas at Panginoon natin, dapat merong bunga ng banal na Espiritu na mag-manifest sa buhay mo. Yeah, that's Pag right. purong works of the flesh, abay, I'm not trying to question your salvation, but you have to check your salvation. Yeah. Well, You wala see? naman tayo sa estadong magtanong. Yeah, it is very important. It's very important. Seryosohin yung bagay na ito. Pinag-uusapan natin dito is to build your character. Building blocks of character nga, pinakapupunta tayo na topic eh. Nasa introduction tayo. That's why you have to make it important, young people, na yung Holy Spirit ay palaging nandiyan dyan sa inyo because without the fruit of the Holy Spirit, there will be no character that will be built. Yeah, that's right. Bakit? That's Hindi right. character itong works of the flesh Yeah. eh. Kaya sabi ko nga, hindi Yeah, nakabase good point. sa... and ang works of the flesh is not a character. Works lang talaga. Works lang talaga Works ito. lang talaga. And, tinan niyo po let me just read verse number 17 of chapter 5 ng book of Galatians. For the flesh lusteth against the spirit. And, take note, the spirit there is capital S. If your Bible is King James Version 1611, it should be capital S. Yeah. You see? For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. That's right. You see? Kung tinanggap mo ang kausap dito ni Apostle Paul ay mga Kristiyano na. Kaya nga, young people, if you're a Christian, there are now things na dapat na ginagawa mo. Yeah. At dapat nagmamanifest sa'yo. And that is the fruit of the Spirit. Now, listen to this. Sabi niya ng Bible, hindi mo na, ang kukontra dyan is the works of the flesh. You see? So that you will not be able to do the things that you would. Verse 18, tinan niyo po. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. And then after that, binanggit na yung works of the flesh. So napaka-importante that you are led by the Spirit. It is very important that you are led by the Spirit so that the fruit of the Spirit will manifest in your life. Yeah, that's right. And when the fruit of the Spirit manifests in your life, that will help you build your Amen. character. Amen. That's how simple it is. Again, walang malalim. Yan ang kagandahan sa salita ng Diyos. You really have to put it in mind, young people. Again, nasa team focus ka man, nasa team preparation ka, it is very important for you to build your character according to the fruit of the Holy Spirit as you are led by the Holy Spirit. That's right. Yeah, it's very important. Kaya nga, ang dapat nyo laging i-check sa sarili nyo, young people, is yung leading ng Holy Spirit. Yeah. Sa araw-araw niyong pamumuhay, yung leading ng Holy Spirit. Alam niyo, sabi ko nga, lalo na ngayon, may mga area activities. You see? Ito, shoutout na to sa mga nakakasama natin dito every Friday, No, yung mga nakakasama namin that you were allowed to go here, not all are given the chance to do that. Yung mga vaccinated lang, di joke lang. Ibig sabihin, hindi po, hindi, inuulit ko lang. Ibig ko sabihin, I'm praying na you are also active in your areas. It's because if you are led by the Spirit, take note of this. Ito bago ko ipasok sa iyo, Sir Maki. If you are led by the Spirit, all right? Ang manifestation is the fruit. Magbubunga agad, di ba? Led ka ng Holy Spirit eh. So magbubunga yan sa iyo. At ang palagi mong patutunan at ipa-priority ay yung leading ng Holy Spirit. And the leading of the Holy Spirit will always lead you sa buhay mo na kapaki-pakinabang sa Diyos. That's right. Kaya nga yung ginagawa nyo sa area involvement, area participations, those things
will be done or will be performed ng bawat individual young people na ating simbahan. Hindi ka parang kailangan ng puwersahin pa na mag-involve. Mag-involve ka automatically. I'll use the word automatically. Bakit? Pwede ba yun? Automatic ka mag-involve kung led ka ng banal na Espiritu. That's right. Kung puspos ka ng banal na Espiritu at gabay ka ng banal na Espiritu at hawak ka ng banal na Espiritu, kontrolado ka ng banal na Espiritu, dadalhin ka talaga niyan sa gawain ng Diyos. Yep. Kaya nga mag-i-involve ka eh. Kaya nga yung binasa kanina ni Sir Maki, you will be an example of the believers in word and conversation. Dadalhin ka doon ng Diyos. Bakit? Kasi kontrolado ka niya eh. Yeah. You see? That's why you really have to check. Kaya nga sinasabi ko, if you're not involved in your area, it's either you are quenching or grieving the Holy Spirit, or you check yourself. We're not judging here, but we're just trying to help you to check yourself. Baka hindi ka led ng banal na Espiritu. Matinding tanungan yan. If you are not allowing the Holy Spirit to lead you, why? Why? You see, bakit mo kukontrahin? Bakit mo aayuan yung leading ng banal na Espiritu? Therefore, the fruit of the Spirit ay hindi mo kailangang asahan na mag-manifest sa'yo. That's right. And ang pinakahuling kababagsakan niyan, bakit parang powerless ang banal na Espiritu sa'yo? Kung tinanggap mo si Kristo. Yeah. You see? So, ang tindi ng pinaka-uugatan. Babagsak at babagsak ka. Kaya, young people, hindi biro itong bagay na ito. Hindi, this is not a joke, but this is something for you to prioritize. Again, nasa team focus ka, papunta ka sa team preparation, at team preparation, papunta ka sa married life. Yeah. Papunta ka sa pag-build ng another generation. That's right. So, kung lahat ay papunta doon, at may cycle ang Diyos eh. Lahat ay papunta doon. At yung ipoproduce natin, may Daniel ako, tsaka may Isaac ako, pupunta rin yan later on sa team focus. You see, kung nagkamali, kung hindi ako nagpa-lead sa banal na Espiritu sa team focus, at magpunta sa team preparation, at magpunta dito sa married life, saan pupunta si Daniel at saka si Isaac? Yeah. You see that? So, syempre, katulad yan, nakikita ka rin nila bilang tito nila. Patay. You see? So, kung kita nyo, pinapakita natin sa inyo, that's the truth. Again, nakakatawa man ito. Pero, totoo naman nakakatawa eh. Pero, ibig ko sabihin, ang point is, young people, tandaan nyo, narinig ko rin ito, sinabi ni Sir Mike eh, narinig ko ito, nasasabi rin ng pastor natin madalas, nasasabi ito ng mga preachers dito madalas, napapakinggan nyo. You cannot deny the fact na may batang sumisigaw at naglalaro sa labas. Mukhang may naposes doon sa labas, ha? Alright, anyways, pakigapos nga yan. Alright, anyways, like I said, yung cycle na yun lang yun eh. Yeah. Imagine, yun lang yun. Sunday schooler, junior church, team focus, team prep, married, puproduce ng Sunday schooler, junior church, Ulit. pupunta. Ikot na ikot doon. You see, kung titingnan nyo, ayun lang pala. Diyan, yan yung stages na pupuntahan ng buhay natin. Yeah. Kaya nga, yun lang yan, pero napaka-importante ng partisipasyon ng banal na Espiritu dyan. Pag hindi nyo inalaw ang banal na Espiritu, sa kalagayan nyo ngayon, putol yan. Nangunguna pa yung Diyos. Sunday schooler, pambira, puro Bible, puro Diyos. Junior church, adjajump pa, napapagalitan pa pag hindi, napapagalitan sa pag-involve. Kasi, Tonto pa eh. tonto eh. Oo, adjajump pa eh, junior church. Ngayon pumunta sa team focus, eto na ngayon. Medyo pahirapan na to, may laban na. Pupunta na ngayon sa team preparation, ayun, may yabang na. O, di ba? Tapos papunta na ngayon sa married life, dinisregard na ang lahat ng nasa foundation niya na leading ng Holy Spirit. Ayun, nung na-disregard na dito, yung susunod na ipuproduce mo, kontra na sa Diyos. Kontra na. You see how important this is, young people? Yeah. It's very important. Kaya you have to check the leading of the Holy Spirit para mag-manifest ang fruit of the Holy Spirit sa iyo, and that will help you build your character. Yeah, again, young people, as we end this introduction episode ng ating pag-uusapan about sa building blocks of characters, huwag din yung tatanggalin sa isip nyo that we are building something here that can help our lives as a young people. Whether you are on a team focus and you are on a team preparation. Sabi nga ni Sir Jao kanina, cycle lang yan. Cycle lang yan. Pangit yan kapag naputol. So imagine mo, gagawa ka ng pader, hindi mo rin naman pala itutuloy. Diba?
Gagawa ka ng pader pag tinanong ka, para saan yung wall mo? Para saan yung pader na ginagawa mo? Para hindi makapasok yung masasamang loob. Sabihin natin mga magnanakaw. Tapos yung ginawa mong pader hanggang bewang lang din naman pala. Ipasok ko lang to Buti pa yung wall nyo sa Facebook na pupuno nyo. Yeah, tama Buti yan. pa yung wall Tama nyo. yan. Buti pa yung wall nyo sa Facebook na bibuild nyo Pero yung wall na spiritual life nyo, hindi nyo nabibuild. Yeah. Kaya nga, young people, imagine that, gagawa ka ng wall, tapos hanggang bewang mo lang din naman pala. Wala rin, pasok din, sayang lang din, di ba? Gumawa ka ng boundary sa buhay mo, hindi mo rin naman tinapos. Di ba? So kaya nga, young people, by the way of dito sa ating introduction episode, I hope that you are all blessed. Kaya nga, again, bago tayo magtapos, young people, sabi ng Bible, 1 Timothy chapter 4, verse number 12, let no man despise the youth. Let no man despise it. Huwag mong pahintulutan that while you are on your teenage years and you are on that adult young age, na wala ka pa doon sa TBL, sa Baptist lunch ng Tuesday at ng Friday. Samantalahin ninyo ang pagkakataon na meron kayong natututunan. Because Sir Jao is a host of Baptist lunch ng ng mga tatay. Si Sir Antonio ay host din ng The Preparation, which is lahat sila ay nakapunta na into their married life na bit-bit nila itong blocks of characters na ito. And by the grace of God, sabi nga ni Sir Jao kanina, nakita natin na yung mga anak niya, si Daniel at si Isaac, and ganoon din si Sir Antonio, si Primo, na balang araw, hindi mapuputol yung cycle. Saka si Prima, parating. Si Prima, parating. Si Prima. Don, na hindi mapuputol yung cycle because by the grace of God, they allow to continue the manifestation of the Holy Spirit in their lives. So young people, pwede kayong makarating, pwede tayong makarating sa stage nila. Huwag lang natin hahayaan na maputol ang manifestation ng fruit of the Spirit sa atin. At huwag natin papahintulutan na yung works of the flesh ang mas manifest sa buhay natin because tatandaan nyo, kailangan natin maging example sa mga bagay-bagay. Young people, whether you like it or not, maaring ikaw, 13, meron sa'yo nakatingin na juniors. Meron sa'yo nakatingin na Sunday schoolers. Ikaw ngayon nasa team focus, meron sa'yo nakatingin na mga nasa teenage years. Ikaw ngayon nasa team preparation, meron sa'yo nakatingin na nasa team focus. Kaya nga napakaganda na mag-set ka ng example. Learn to set an example by allowing the fruit of the Holy Spirit to work in our lives as a young people. Yeah. Alright? Kaya young people, ako'y naniniwala na sa ating introduction na episode na ito, meron kayong natutunan. Amen. No? Meron kayong natutunan. Kaya nga, samantalahin ninyo, young people, na meron tayong gantong klaseng programa because, alam nyo, maraming simbahan. Again, hindi naman po ito sa pagmamayabang. Yeah. But maraming simbahan ang nagsara, alam naman natin yan, because of this pandemic. Yeah. But we will not allow this pandemic na mahadlangan din ang ating buhay bilang isang kabataan. Kaya nga, let us thank God for giving our pastor the wisdom to have these kinds of programs para makatulong at hindi mapariwara ang buhay ng isang kabataan. Yeah, and again, tandaan nyo lang, young people, this program is not to shame you. Alright? Or not to put you to shame. You see, this program is always here to help you para bilang isang Kristiyanong young people. Alright? As a Christian young people, you will be able to set the example. Katulad ng binasa ni Sir Mark, you will be able to set the example to the other young people. Tandaan nyo, again, bago namin dalhin ito sa pasasalamat natin sa frontliners, yung issue doon sa presidential cabinet meeting nila Pastor Hill, it's because yung kabataan, nabalik. Alam nyo na yun. Naalala nyo yung nag-testimony dito, if na revival, na napunta sa NPA, yung anak na babae, nakabalik ngayon sa tahanan, pero ngayon, umalis na naman yung bata. Hindi daw siya kinuha. It doesn't matter kung totoo yung sinabi niya hindi. But the point is, nakaranas na ulit. You see, ang pinaka-issue nga doon nila, Pastor, is the parents. Pero again, young people, tandaan nyo, ang issue ko naman on the other side is this. Ang point is, napaka-importante na pagtutuunan nyo at bibigyan nyo ng pansin ang gabay at pangunguna sa inyo ng Banal na Espiritu. Because if there's a guidance and there's a control of the whole leading of the Holy Spirit in your life, kung ikaw bilang isang Kristiyanong kabataan, you will never be able na, katulad niya sinasabi ko na, pupunta ka pa dun sa isang landas
na talagang malayo sa Diyos. Yun nga sinasabi natin, maraming lumaki dito sa simbahan, pero nasan sila ngayon? Ako na po nagsasabi sa inyo personally. Andiyan dyan si Sir Antonio. Mga parehas kami nag-host ng programs ng church. We're not sinless. Praise God. God help us to be perfect. I meant to be maturing. To mature. And maturing. Again, the word perfect in the Bible is maturing with ing. Ibig sabihin, hindi tumitigil. Tuloy-tuloy. Alright? Now, the point here is this. Ang punto ko lang po is this. Marami kaming kasabay. I'm not trying to judge them. Maybe God is not yet done with them. Diyos na nakakaalam. But where are they now? You see? Where are they now? You see? That's why the main problem is that you check. Baka hindi nyo sinusunod ang leading ng Holy Spirit. And in fact, let me remind you, brethren, the Holy Spirit is not an entity. It is not just a force of God. It is God. Yeah. You see? He is God. The Holy Spirit is God. God the Father, God the Son, and the Spirit. Yep. God the Spirit. These three, mga kapatid, Diyos po ito. You see? Kaya nga, pagka nagkasala tayo sa Banal na Espiritu, hindi yan parang iba pag nagkasala kay Kristo at sa Ama. Parehas po yan. Nagkasala ka pa rin sa Diyos. You see? You put it in your mind, young people. Again, we're here to help you. And nandiyan tayo. Huwag kayong masyadong ma-attract sa fellowship. Huwag kayong masyadong ma-attract sa mga ibang. Dadaanan yan later on dito. The main point here, gusto lang namin ibuksan sa inyo sa introduction of building blocks of character is that napaka-importante ng leading ng Holy Spirit for you to build your character. That's right. Alright? So again, maraming salamat sa inyong pagsubaybay po sa ating programa. Nag-overtime tayo ng konti. But again, introduction pa lamang po ito. And praying that you will all get excited. Again, sa inyong mga Team Focus, I've already messaged your leaders. Send the pictures dun sa GC natin sa Team Focus. And I'm praying that nandiyan naman Sir Antonio, isa lang naman tayo. You send a picture that you're watching the program. It will not take much of your time to take a picture that you're watching a program because that will be a big help para sa inyong sa ating church family, sa ibang young people. You have to make it sure. Yeah, post na po kayo ng picture na kayo ay nanonood ng program ng church. Sawa na ako sa picture ni Jose Marichan. Oo po. Nagugulat na nga kasi pagbukas daw ng pinto may mga memes sa pagbukas ng pinto. Si Jose Marichan yung nasa pinto eh. Oo. Ako, nag-warm up na yun. Nagpa-makeup pa. Natulog ng maaga para lang kumanta ngayong araw na to. Pero anyways, inuulit ko ay mga young people, always make it sure that you will prioritize the leading of the Holy Spirit in your life. Yeah. All right? So that will always help you that will always a big help for you to build your character. Again, thank you for watching our program. And kanina medyo mabagal yung ating pag-angat. Again, young people, let's continue to be a blessing. Alam kong may mga kaklase kayo, may mga kaibigan kayo, may mga katrabaho kayo. You send the link para makita nila na ang kahalagahan ng salita ng Diyos na gawing pundasyon sa kanilang buhay. You see? Again, sabi ko nga sa inyo, secondary na lang ito sa mundo natin ngayon. Hindi na priority ang salita ng Diyos. Sabi ng isa sa mga presidential cabinets na wala na ang spirituality ng Pilipino. Akalain nyo nasasabi nila yun. You see? So kayong young people na next generation, inuulit ko, it is high time for you na i-prioritize nyo ang pagpapakita sa mundo na sa buhay nyo bilang isang kabataan, bilang isang young people, the foundation of your life should be the Word of God. Yeah. Alright? Alright, maraming salamat Team Focus, Team Preparation, and for those parents that are watching, and kahapon may nagbilin po sa akin na batiin ko daw po siya, si Sir Willie Chavez, sir, and good to see you kahapon. Nagkasama tayo sa dinner. Yeah, salamat po sa inyo, na Sir dinner. Willie. Maraming salamat po, and sa aming mista na si Ma'am Odette. Shout out po sa inyo at sa inyo po mga anak. And of course, Team Preparation, Team Focus, continue to be a blessing and always be blessed sa ating mga programa because this is
all for our own spiritual growth. So, see you next episode po next Wednesday. Magsisimula na tayo. Alamin kung ano yung first block na ating itatayo sa ating pagbibuild ng blocks of character. So, Brother John Mark po, see you next Wednesday. Alright, here's our special song para po sa mga frontliner na palaging nagbibigay ng kanilang buhay para sa ating kalusugan, pangalaga sa ating kalusugan. Panoorin po natin ito. See all the wounded, hear all their desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering, come let us meet them at their need. Don't let a wounded soldier die. Come let us pour the oil, come let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come let us break the bread, come let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Obeying their orders, they fought on the front lines for our King, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle, Satan crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die. Come let us pull. Alright mga kapatid, maraming salamat po sa lahat po na nagsubaybay sa ating pong programa po na ito, sa hapon po na ito. See you later on our midweek service, 5:30 in the afternoon. Let us all be a part of our virtual crowd and Facebook Live. And let us all be blessed sa another series of lesson all about family time with God. God bless you all. See you later. Stay safe. Thank you and bye-bye. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier